Si Storm Dio ay isang binata na ang pangalan ay sumasalamin sa diwa ng pakikipagsapalaran. Sa edad na 24, si Storm ay isang tumataas na bituin sa mundo ng survival challenges, outdoor exploration, at YouTube content creation. Tubong Belgium, ang kanyang channel ay nagdodokumento ng kanyang mga matapang na solo na paglalakbay sa ilan sa mga pinakamalayong at pinakamapanganib na lugar sa mundo. Siya ay hindi lamang isang adventurer kundi isang tagapagkuwento, isang taong ibinabahagi ang kanyang karanasan upang hikayatin ang iba na lumabas sa kanilang comfort zone at yakapin ang kagandahan ng kalikasan. Ngunit ang kanyang nakagigimbal na kwento ay nagpapaalala sa atin na ang kagandahan ng kalikasan ay kadalasang kaakibat ng nakamamatay nitong kapangyarihan. October 2023 nang magsimula si Storm sa kanyang pinakabagong pakikipagsapalaran, isang solo survival trek sa Swedish Lapland. Kilala ang lugar na ito sa kahangahangang tanawin ng mga nababalot sa yelong kagubatan, nagyayelong lawa, at matatarik na bundok. Ang Lapland ay isang lupain ng mga may extreme na kondisyon. Sa taglamig, ang temperatura ay karaniwang bumababa ng mas mababa pa sa freezing point. At ang mga snowstorm ay maaaring dumating ng walang babala, ginagawang isang bitag na nakamamatay ang tahimik na kalikasan. Ang paglalakbay na ito ay isa pang pagkakataon para kay Storm na subukin ang kanyang kakayahan, idokumento ang kanyang karanasan, at kumonekta sa kanyang lumalaking taga-subaybay. Ang plano niya ay tawirin ang rehiyong Jokkmokk, isa sa mga pinakamalayong lugar sa Swedish Lapland, gamit lamang ang kanyang survival knowledge at minimal na gamit. Bitbit niya ang isang magaan na tent, sleeping bag, rasyon, at camera equipment habang naglakbay siya papunta sa kalaliman ng kagubatan. Nagpadala si Storm ng mga update sa kanyang mga taga-subaybay at pamilya sa kabuuan ng kanyang paglalakbay. Sa pamamagitan ng mga video at text, madalas niyang ipinapakita ang nakamamanghang ngunit mapanghamong kalikasan. Kitang-kita ang kanyang kumpiyansa at pagiging positibo sa kanyang mga mensahe. Ngunit habang tumatagal ang mga araw, unti-unting nagbago ang panahon na tila nagbabanta ng paparating na sakuna. Noong October 29, nang malapit nang matapos ni Storm ang kanyang paglalakbay, biglang nagbago ang panahon. Ang dati kalmadong araw ay mabilis na napalitan ng makakapal na ulap at malakas na hangin na humahampas sa mga puno. Sa gabi, bumagsak ang malakas na niyebe at bumagsak ang temperatura. Hindi ito pangkaraniwang pag-ulan ng niyebe kundi simula ng isang malawakang Arctic snowstorm. Nang nakita niya ang panganib, nagtayo si Storm ng kanyang tent sa isang lugar na may kagubatan upang magbigay ng kanlungan mula sa hangin. Gumawa siya ng snow barrier sa paligid ng kanyang kampo at nag-record ng maikling video para sa kanyang mga taga-subaybay sa YouTube, binanggit ang lumalalang kalagayan. Ayon sa kanya, malakas ang niyebe dito, sabi niya sa isang text sa kanyang lola. Huwag kang mag-alala, mabubuhay ako. Ngunit sa kabila ng kanyang mga paniniguro, alam ni Storm na lumalala ang bagyo. Sa kanyang huling video na ipinadala sa isang kaibigan, ipinakita niya ang kanyang tent at gamit na binabayo ng hangin habang napupuno ng niyebe ang kanyang sapatos at backpack. Sinabi niya, "Ngayong gabi, lalala pa ito. Diyos ko!" Ito na ang kanyang huling mga naitalang mensahe. Pagdating ng gabi, narating ng snowstorm ang rurok nito. Ang hangin ay umabot ng higit sa 100 km per hour na nagdulot ng whiteout na nagtabon sa paligid. Ang temperatura ay bumagsak sa -6 degrees Celsius. Ngunit dahil sa wind chill, naramdaman itong mas malapit sa -18 degrees Celsius, 0 degrees Fahrenheit. Sa loob ng kanyang tent, hinarap ni Storm ang laban sa mga elemento. Ang walang humpay na hangin ay humahampas sa manipis na tela ng kanyang tolda na hindi dinisenyo para sa ganitong matinding kondisyon. Ang niyebe ay unti-unting nagtipon sa paligid ng tolda. Pinapabigat ito at nagbabanta na gumuho. Sa isang punto ng gabi, bumigay ang tolda, maaaring dahil sa bigat ng niyebe o sa lakas ng hangin. Si Storm, malamang napagod na at giniginaw, ay napilitang lisanin ang kanyang pansamantalang kanlungan upang harapin ang buong bagsik ng bagyo. Sa labas ng tolda, si Storm ay nalantad sa mapanganib na kondisyon ng Arctic wilderness. Agad siyang nakaranas ng hypothermia, isang kalagayan kung saan ang katawan ng tao ay nawawalan ng init nang mas mabilis kaysa sa kaya nitong likhain. Ang daloy ng dugo sa kanyang mga kamay at paa ay nabawasan habang inuuna ng katawan na panatilihing mainit ang mahahalagang bahagi tulad ng puso at utak. Ang kanyang mga daliri at paa ay naging manhid, pagkatapos ay naging masakit habang nag-uumpisa ang frostbite. Ang snowstorm ay nagtanggal sa kanya ng kakayahang makakita. Naligaw siya habang sinusubukang makabalik sa kanyang tolda o makahanap ng kanlungan. Ang kanyang mukha, na nakalantad sa malamig na hangin, ay nasaktan ng mga yelong particle na lalo pang nagpapahina sa kanyang kakayahang mag-isip ng malinaw. Ang hypothermia ay nakakaapekto rin sa mental function, nagdudulot ng kalituhan,
maling desisyon, at kalaunan ay deliryo. Habang gumagala sa gitna ng bagyo, si Storm ay nadapa. Ayon sa ebidensya, nabali ang kanyang ilong sa pagbagsak, malamang na bumagsak siya nang una ang mukha sa nagyayelong lupa. Ang mga pasa sa kanyang mga kamay ay nagpapahiwatig na sinubukan niyang protektahan ang sarili, ngunit ang kanyang koordinasyon ay mabilis nang humihina. Sa huling yugto ng hypothermia, ang katawan ay pumapasok sa isang nakakakilabot na estado ng terminal burrowing at paradoxical undressing. Ang mga biktima ay madalas na naghahanap ng maliliit na espasyo sa desperadong pagtatangka na mapanatili ang init, habang ang utak ay nagpapadala ng maling signal na nagpaparamdam sa kanila na mainit. Hindi malinaw kung naranasan ni Storm ang paradoxical undressing, ngunit sa puntong ito, ang kanyang katawan ay nagsisimula ng mag-shutdown. Ang ilang oras na pagkakalantad sa bagyo ay tuluyang sumira sa kanya. Ang kanyang paghinga ay bumagal, ang tibok ng kanyang puso ay humina, habang ang temperatura ng kanyang katawan ay bumagsak sa antas na hindi nakaayon ng buhay. Mag-isa sa gitna ng niyebe, napapaligiran ng humahagulhol na hangin ng Lapland, unti-unting nawala ang buhay ni Storm. Kinabukasan nang mabigo siyang mag-check-in, agad na inalerto ng kanyang pamilya ang mga lokal na autoridad. Isang search and rescue operation ang inilunsad gamit ang snowmobiles at helicopters. Natagpuan ng mga rescuer ang kanyang kampo noong October 30, bahagyang nakalibing sa ilalim ng makapal na niyebe. Ang katawan ni Storm ay natagpuan sa di kalayuang distansya mula sa kanyang gumuho ng tolda. Ang kanyang mga binti at paa ay nagyelo, patunay ng naranasan niyang frostbite. Ang kanyang nabaling ilong at mga pinsala ay nagsalaysay ng desperado niyang huling sandali, nakikipaglaban sa elemento at sa kanyang sariling katawan. Ang pagkitil ni Storm Deo ay isang nakapanlulumong pagkawala para sa kanyang pamilya, mga tagasunod at sa outdoor community. Ang kanyang huling mensahe sa kanyang lola at kaibigan ay nakakakilabot na paalala ng kanyang pagiging positibo at determinasyon sa kabila ng nakamamatay na panganib. Ngunit ang kanyang kwento ay isa ring babala tungkol sa di mahulang kalikasan. Ang Lapland, na kilala sa tahimik nitong tanawin at hindi nagalaw na kagandahan, ay isa rin sa pinakamapanganib na lugar sa mundo. Ang karanasan ni Storm ay nagpapakita ng kahalagahan ng tamang paghahanda, ang panganib ng solo survival challenges, at ang masakit na katotohanan na kahit ang pinakasanay na adventurer ay maaaring mabiktima ng bagsik ng kalikasan. Ang kanyang trahedya ay hindi lamang kwento ng pagkawala, kundi aral na kailangang igalang ang kagubatan. Isa itong paalala na ang kapangyarihan ng kalikasan ay hindi dapat minamaliit at na walang dami ng pagsasanay o karanasan ang makakapaggarantiya ng kaligtasan. Ang kagubatan ay kasing delikado ng kagandahan nito, at ang sinumang maglalakbay dito ay dapat gawin ito ng may lubos na pag-iingat at kababaang loob.